Sunday po sa ating lahat. Medyo kinakabahan po ako kasi recent po magsalita sa harap ng maraming tao. Pero alam ko sa sarili ko na ginagawin naman ng Holy Spirit. At alam ko na sa akin siya ngayon kung bibigay ko ng salita. Gusto ko lang po mag-testimony kasi hindi ko kasi isang part ng family namin. Ako, sobrang malapit po siya sa akin tao kasi kapatid po siya ng mama ko. Dumating po sa point na akala ko mawawala na siya sa akin. Pero napakabuti ko ng Panginoon kasi nag-prayer warrior po kami nila Tita Isle. At sobrang kinilabutan ako kasi wala po 24/7 nagising na po siya. Sobrang nakaka-overwhelm talaga yung, alam mo, yung lakas ng prayer ng isang tao. Yung faith ng isang tao, kasi habang nag-pray kaming lahat, talagang naramdaman ko na nandun si God, nakikinig siya sa amin. At hindi ako nag-doubt, hindi ako nagdalawang isip, nag-pray ako ng nag-pray. Talaga kapag lumapit ka sa Kanya nang walang lingon, walang second thought, so talagang ibibigay niya kung ano yung gusto mo. Gusto ko lang kung sabihin na huwag kayong tumigil mag-pray, kasi sobrang worth it po. At yung faithful na sinasabi, yung faithfulness natin kay Lord, yung faith, yung pananampalataya, talagang ibibigay niya. Sana po, mas pinag-pray ko ba na sana si mami ko, nasa hospital ngayon, pinabantay ni mama ko, gumaling na siya ng tuluyan. Gusto ko lang din po i-pirit si Nanay Lily kasi wala siya ngayon dito. Kasi may sinan po siya. Sana din po gumaling na siya. Sana po, Lord, sana hawakan mo siya na kapagpagan mo kamay. Tapos mawala na po yung sakit sa pamilya po. Natandaan ko po, sabi ni Tita Isle, kapag Kristiyano ka talaga o nagsisimula ka mag-worship o lumapit sa Lord, bibigyan ka niya ng mga pagsubok mo talagang sobrang bigat. Unang pupuntahin ng kalaban ay yung pamilya mo. Yung pamilya mo na sobrang malapit sa yung talagang aalihin ng kalaban. Kaya ang naisip ko po noon, tinanong ko si Lord, ano bang dapat kong gawin? Tapos biglang pagbukas ko ng Bible, nakita ko sa likod din, sabi, for the wages of sin is death. So, medyo natakot po ako kasi ayoko nang gumawa ng kasalanan. Gusto ko nang sumunod sa Kanya. Kasi alam mo natin lahat ng kasalanan ay magsasantima po ng kamatayan. For example na lang po yung mga bisyo, yung pagkain ng sobra, yung mga bisyo ng alak, sigarilyo, alam naman po natin na sanhin ng kamatayan. So hanggang maaari po sana, iwasan po natin yung mga ganong bagay. Sumunod po tayo sa Diyos, hindi dahil natatakot tayo sa Kanya. Sundin natin siya dahil mahal natin siya. Iba po kasi yung pagsunod ng natatakot, iba po yung pagsunod dahil mahal mo siya. Dumating na rin po ako sa point na akala ko din po katapusan na ng buhay ko. Pero praise God, nandito ako nakatayo sa harapan ng lahat. Minsan naisip ko, lagi ang relationship ko kay Lord, tinanong ko dati sa sarili ko, ano ba yung relationship ko kay Lord? Ano ba? Kapatid ko ba siya? Tatay ko ba siya? Ngayon napagtanto ko na, masigit pa siya sa Lord Savior, pamilya ko na talaga siya. Kasi wala na akong ibang nalalapitan kundi siya lang. Kasi pag nagkwento ako sa iba, minsan nagkwento ako sa pinagkakatiwalaan ko, pero iba yung relationship na magkwento ko kay Lord. Talagang nagiging totoo ako sa sarili ko. Sabi ko,
muntik na akong mamatay, pero dahil thank you Lord, kasi dinala mo ko kalalo ng lilit ko na si Thais. Ngayon, kapiling na kita. Hindi ko talaga ako pala church na tao. Pero paladasal po talaga ako. Pero ngayon, mas gusto ko nung nandito sa church kasi meron mo tayong tinatawag na parang holy. Pero feeling ko ito na yun. Nandito na ako, tapos nakikibahagi ng salita ni Lord. Kaya gusto ko magpasalamat. Yun lang po. Sige, palapakan natin si Lord sa buhay ni Jasmine. Sa lahat ng anak ng Lord yan ang bunso. And anyway, good morning po sa inyo lahat. Para tayong Biyernes